morning everyone. Maaga ako nagising, 5 o'clock ng umaga pa lang dito sa India. At yan ang aking chikiting nanonood. Maaga siya kasi natulog, kaya maaga nagising. Kaya bumangon na rin ako para mag-prepare ng kanyang breakfast. Naka-isang bote na rin siya ng dede. Yeah, so madilim pa dito guys. 5:30 pa lang ng umaga. At ang aking baby nandun sa loob. Nanonood na siya kasi nakatulog siya ng 7 o'clock. Kaya maaga siya nagising. Ang daddy ay natutulog pa. At siya naman ay natulog ng 12 o'clock ng hating gabi. So, ako, medyo antok-antok kasi pagising-gising si baby kagabi. Pero, no choice ako kasi kailangan kong bumangon at mag-ayos dito sa kusina kasi marami akong aayusin na yan. Ang daming hugasan kasi nandito ang aking mga in-laws. 2 days sila dito. Mamaya uuwi na sila kasi doon sila sa kabilang taon nakatira. Balik kami lang dito ng aking asawa at saka ng aking anak. Ayan. So, tara. Mag-ayos tayo dito sa kusina. Guys, natatakot si baby sa pinapanood niya. Peppa Pig lang naman yan. Pero ewan ko ba, may mga nakakatakot na part kasi. Yan, tatago siya. Ito pala kasi sa India guys, kahit na hating gabi pa, kumakain pa yan sila, umiinom ng kape. So, nagkukwentuhan kasi minsan lang magkita-kita kasi buhay kami dito ng India. Galing kami ng Dubai. So, bali, bumisita lang dito sa bahay yung mga in-laws ko. At, bali, 2 days lang sila magstay kasi busy sila. May mga, sila dito guys, may mga business. Kasi busy rin sila sa kanilang bahay. Ayan, at may 2 pa siyang anak na natira doon. So, balik kami lang talaga dito ng asawa ko at ng anak ko. So, ngayon, kagabi, ayun, nagluto, mga 11 na yun, tapos uminom pa sila ng kape. So, marami akong ayusin. Kasi hindi na ako lumabas kagabi at natulog na kami ni baby ng maaga. Sobrang pagod kami kasi galing kami sa birthday, gabi na kami umuwi. So, ngayon parang ako mag-ayos dito sa kusina. So, ayan. Maghugas lang ako ng mga pinaglutuan nila, tsaka maglilinis na rin ako dito sa kusina. So, habang matigas pa yung mga kaldero guys na pinaglutuan, magchika-chika muna tayo. So, ayun, kasi matigas pa yung mga pinaglutuan ng sweets at saka yung kanin kasi kagabi hindi na ako lumabas at hindi na ibabad ng asawa ko yung mga kaldero. Kaya matigas pa siya, kaya binabad ko siya muna. So guys, may chika lang ako. Kasi marami nagsasabi na ginagawa daw mga katulong yung mga Pinay dito sa India or mga asawa dito sa India. So, ayan. Dito sa India guys, or kahit sa Pilipinas man, may mga biyanan talaga na or mga in-laws na umakto para silang mga boss sa bahay, lalo na pagka nakatira kayo sa kanilang bahay. So, yan, pagka magkasama-sama kayo sa bahay. So, may mga pagkakataon talaga na hindi maiwasan na hindi magkakaintindihan. So, lalo na pagka ibang lahi, yun, katulad ko dito sa India, yan. So, ibang lahi sila at kailangan marunong kang makisama. So, sa akin dito guys, pagka magkasama-sama kami ng mga in-laws ko, wala na, yung sabi nila na parang tinuturing kang katulong. Hindi naman, hindi guys. Kasi dito sa amin, pero sa amin lang,
hindi ko lang alam sa ibang mga Pinay dito. So, pero karamihan naman na napanood ko na mga vlog, mababait yung mga Piyanan, mababait yung mga in-laws. So, sa akin dito, mabait naman sila, pero lang sa mga sa mga pinsan yan, mga pinsan kasi mga mga bata-bata pa, kaya medyo may iba na mahirap pa kayo samahan. Pero yung mga matatanda dito, napaka-okay nila, guys. At yung mga anak niya, yung mabait sa akin, ayun, tinuturing ko rin ng mga kapatid. Pero may iba talaga na iba yung ugali, guys, ayun, sa magkakapatid. So, ang importante mabait yung matatanda. Yan. Sila kasi yung madaling pakisamahan. Kahit na hindi kami magkaintindihan, pero may mga pakunti-kunti na salita kasi hindi ako marunong ng Hindi. Pero may mga pakunti-kunting salita, yung mga basic lang na pwede nila ako maintindihan at pwede ko silang maintindihan. Pero hindi kami yung totally talaga na nag-uusap kasi yun nga, hindi ako marunong mag-Hindi kasi hindi naman kami lagi nagkakasama kasi doon kami minsan nag-stay sa Dubai. So yun guys, so ayun nga, kasi sila dito, hindi sila yung mahilig pa mag-ayos-ayos, yun, hindi katulad sa mga Pinoy na talagang, talaga, yung aayusin talaga lahat sa kusina, ganyan. So sila, magluluto sila, naghuhugas sila kapag nandito yung mga anak niya. Pero pag yung yung binan ko lang nandito, syempre matanda na sila. So pagkatapos nilang magluto, kasi gabi na sila nagluto, kami ni baby, na kami natulog, maaga kami natulog. So nilagay lang nila yung mga dyan pinagkainan, yung mga pinaglutuan. Kaya, pero para sa akin, okay lang kasi matanda na sila. So, ko na rin na parang mga magulang sila. So, kaya, ako nag-ayos dito sa kusina pag nandito sila. Ako naghugas ng pinggan, ako naglilinis kapag yung dalawang matanda lang dito. Ayan, guys, depende naman sa iyo yan kung kakawain mo yung sarili mo na i-feel mo rin na parang katulong ka. Hindi. Kumbaga kung ano lang yung kaya mong gawin, kung na hindi labag sa loob mo ba, pwede mo siyang gawin at tulad ng maghugas ka ng mga pinaglutuan nila, pinagkainan nila. Simple lang naman yan na trabaho. Ayan. So, hindi ko naman tinuturing yung sarili ko na nakatulong dito. Siyempre, kailangan mo rin silang ituring mga magulang. I-consider mo rin na may matatanda na sila, kaya kailangan mo rin kumilos. Ayan. So, pag nandito yung mga pinsan mga pinsan ng asawa ko na medyo bata-bata, medyo nagtatamad-tamadan din, tumatamad-tamad rin ako, guys. Kasi para wag sila masanay ba na iasa sa'yo lahat. Pero kapag yung mga matanda lang yung kasama namin dito, ayan, kumikilos talaga ako, ginagawa ko lahat. Pero lang sa pagluluto kasi iba sila magluto at hindi nila magustuhan yung luto ko kasi marunong naman ako magluto ng Indian food kasi iba talaga yung timpla nila. Yung mahilig talaga sila sa manghang. So ako naman pag nagluluto, guys, hindi masyadong maanghang kasi hindi ako makakain ng sobrang anghang talaga. Pero sila, sa cast na nila nito na hindi, mahilig talaga sila sa maanghang. So hindi talaga ako sumasali sa pagluluto nila. Ako lang yung tagahugas ng pinggan. At ako lang yung kung yung kailangan nila kinukuha ko, binibigay ko galing sa rep. Nagtutulong-tulong din ako, pero hindi yung nagluluto talaga ako.
없으면 6 이해 o'clock. 어쩔 수 없고 게임에는 없어요. Mom's sleeping. Mom's sleeping. Go watch your Peppa Pig. Go watch Peppa Pig. 그래도 많다. Yeah. With me. Come here. So yan guys, mag-init ako ng tubig kasi iinom kami ng maligamgam. Kasi sa umaga, mainom talaga kami ng asawa ko ng maligamgam na tubig. At saka magkakape. (6:30) na dito ng umaga. At madilim pa. Yung 6:30 kasi winter. Seven na dito guys ng umaga. Medyo madilim pa rin. Ayan, daming ibon. Ang sarap ng simoy ng hangin kapag umaga, lalo na sa pag-winter. So, maglinis din ako dito mamaya sa balcony. Kasi hindi ako nakalinis kahapon. Hindi na gaano kalamig tulad nung nakaraang araw. Napakaganda ng umaga guys. Maganda talaga pag maaga ka magising. Napaka-peaceful. Tara. Magkakape tayo. Mag-prepare na rin ako ng pagkain ni baby. Kasi iba yung pagkain niya. Kasi maanghang yung pagkain namin. Pero dalawa na kami kumakain ng pagkain niya. Yung mga gulay-gulay. Filipino style. Tapos muna natin. Ito yung pumpkin na lutuin ko para sa amin ni Starlo. Para sa amin ni baby. At guys, yung hugasan, hindi ko pa nahugasan kasi wala pa lang tubig. Mamaya pa darating yung tanker. So, mamaya pa ako makapaghugas ng mga plato. Natin ng baby. Nanonood sila. Monkey kasi magtimpla tayo ng kape. Kape. Tulog pang aking mga binan. Mamaya pa yan, siguro mga 9 sila gigising. Kami na lang muna magkakape ng aking asawa. At sila, magtitilang sila mamaya. Sila na yung gumagawa ng kanilang tea. Tapos, magluluto na yan sila ng pagkain sa lunch ng maaga. This is hot. Hot. Sit.